Nagpapacheck ng washing si client, may problema daw yung automatic washing machine niya, whirlpool, top load, yung spin daw at ayaw daw mag-drain. Pero bago ko titestingin yun, dito muna ako sa wash ko, susunod sa wash function tong washing machine niya. Siset ko lang siya sa level 2 kung mag-wash na siya agad. Babali dito pala nag-wash siya agad kasi may stock pa siyang tubig kasi nga hindi nila na-drain yung tubig dito nung uling gamit nila. Ibig sabihin sumusunod yung water level sensor nila kaya nag-wash na siya agad. Dito naman ako sa spin mode ngayon, i-check ko siya kung mag-drain ba siya. Dapat ang unang gagawin ni washing pag in-spin mo, mag-drain muna siya. Dito sa spin mode niya, wala pa ring lumalabas na tubig. Kailangan kong buksan yung likod para makita ko kung ano nangyayari doon. Nandito na tayo sa likod ng washing. Binuksan ko to para makita ko dito kung anong nangyayari. Dapat pag in-spin mode mo yung washing, aandar tong motor na to. Ito yung drain motor. Yung drain motor nito, aandar yan, haatake niya tong drain. May plug kasi yung drain na yun, kaya pagka mandaro yung drain motor, hihilahin niya yun, saka lalabas kayo yung tubig. Base dito, hindi na aandar yung drain motor, kaya siguro nasira dahil may leak tong hose nila, sumisirit dito, nababasa. Ang ginawa ko lang dito, manual drain ko lang siya. Tinukuran ko lang siya ng flat screw para lumabas yung tubig. Eto, dito dapat siya hihilayin niya to, tapos lalabas yung tubig dito sa drain na to. Ngayon naka manual drain lang siya. Pagkatapos kung tanggalan ng tubig to, puputulin, i-disconnect ko muna yung motor drain sa supply niya para matester ko yung wire ng motor drain. Dito nababawasan na siya ng tubig, hanggang dito yan bago ko siya manual, konti na lang. Pagkatapos siya na i-disconnect ko nga yung wire, puputulin ko muna doon para matester ko. Dito naputol ko na tong supply papunta dun sa motor drain. Ito yung motor drain, pinutol ko. Ito naman yung wire papunta sa board. Ito yung re-readingan ng tester. I-spin mode natin habang re-readingan ng tester. Dapat may ma-reading tayong voltahe rito. Dapat nasa 230 sa spin mode. Dito sa reading natin, habang naka-spin, may nare-reading tayong 234 voltage. Ibig sabihin okay yung board papunta dito sa, o may supply na binibigay si board papunta dito sa motor drain. Ang problema, yung motor drain ayaw na umandar, ayaw umatak, hindi niya inahatak o inihila yung dun sa drain plug. Defective na yung motor drain natin. Bali dito ang gagawin ko, i-check ko na muna lahat para kung papalitan ko man yung motor drain, siguradong motor drain lang yung problema. Base dito sa checking ko, winash ko siya, sinet ko siya sa wash. Habang nakalagay yung tester, napansin ko may voltahe pa rin yung drain o yung papunta sa motor drain. Dapat magka-cut na yun eh. Kasi habang nagre-refill to sa wash mode, nagre-refill siya ngayon, ayan, nagre-refill siya ng tubig. Dapat cut na yung sa supply nung motor drain. Dapat nasa 110 na lang to eh. Pero nasa 230 pa siya. Ibig sabihin may tama na rin yung board niya. Hindi naman pwedeng naka-open yung
drain habang nagre-refill. Kaya sinuggest ko na sa may-ari na mas magandang bumili na lang sila ng bago kaysa sa paggawa pa nila to, kasi medyo may kalakihan na yung gagawin o yung babayaran sa yung board tsaka yung motor drain yung problema. Ay base dito may reading akong 234 volts habang nagre-refill siya naka-open yung drain. Hindi na nagpa-function ng tama yung board din ng washing na to.